Namatay ang isa sa mga big-time inmates sa Bilibid na si Tony Co. Sugatan ang 4 na iba pa kabilang sina JB Sebastian at ang di manoy pinakamalaking drug lord sa bansa na si Peter Co. Matapos magkagulo sa Building 14 ng New Bilibid Prison kaninang umaga. Tinawag na riot ang nangyari nung una, pero may 2 bersyon ngayon ang istorya. Sa unang bersyon na siya ring ikwinento ng mga namumuno sa Bilibid, nagkagulo di mano nung sawayin ang grupo ni Tony Co na nahuli raw na nagsasyabu. Ang ikalawang bersyon naman, nanonood lang daw ng TV si Sebastian nung bigla siyang saksakin sa likod ng isang preso. Si Sebastian ang iniugnay kay Senator Laila de Lima at sa di manoy drug trade sa Bilibid na pinatetestigo rin sa congressional hearing tungkol dito. Live mula sa Muntinlupa, may report si John Consulta. John? Jessica, 2 bersyon nga ng kwento ang lumalabas ngayon sa sinasagawang investigasyon sa nangyaring gulo sa pagitan ng ilang mga inmate sa loob ng Building 14 na ikinamatay ng isa at ikinasugat ng 3 high-profile inmate ng New Bilibid Prison. Bakas pa ang dugo sa loob ng Building 14 ng New Bilibid Prison matapos magkagulo ang 7 preso kaninang umaga. Ang ice pick na ito ang sinasabing isa sa ginamit sa pananaksak na ikinamatay ng presong si Tony Co at ikinasugat nila JB Sebastian, Peter Co, Vicente C at Clarence Dongail. Pare-parehong mga preso din. Nangyari ang insidente mga alas 8 ng umaga. Sabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, nagsimula ang gulo ng sitahin ni Dongail ang mga nahuling nagsasyabu na sina Peter Co, Tony Co at Vicente C. Parang dun sa kwarto ng inmate yun at tapos pumunta dun sa kwarto na ni JB Sebastian itong si Major Dongail at yun sinasabi rin siguro niya na nagsasabu itong mga check. Hindi natagalan pumasok itong si Tony Co at tinugod ng saksak itong si Major Dongail. Kahawig ito ng kwento ni Dongail. Sinabi niya, pasado alas 7 ng umaga nang makita raw ng inmate na si Edgar Cinco na nagsasyabu ang mga Chinese drug lord na sina Peter Co, Tony Co at Vicente C. Isinumbong daw ito ni Cinco kay Dongail na dating Police Chief Inspector. Kaya nagpunta si Dongail sa kwarto ni Tony Co para sawayin ang pagdroga ng 3. Si Tony Co naman daw sumugod sa may common area kung saan nanonood ng TV si Jamie Sebastian at Dongail. Dito na raw nagsimula ang rumble. Huwag niyo naman gagawin yan dito kasi lahat tayo madadamay kung malalaman ng mga staff o yung Bucor yan ginagawa niyo. So umupo na siya dun sa nanonood ng TV. Maya't maya sumugod si Tony Co kay Dongail at doon na nagsimula yung riot. Ang ikalawang bersyon ng pangyayari ayon naman kina Peter Co at JB Sebastian. Nanonood lang daw ng TV sa common area si Sebastian nang saksakin siya sa likod ng isang inmate na si Tomas Donenia. Habang nagpapamburo raw sina Sebastian at Donenia, nasa kabilang kwarto raw ang mga Chinese drug lord na sina Peter Co, Tony Co, Vicente at Dongail na nagsisigawan. Ayon kay JB, habang sinaksak ni Donina si JB sa likod, naririnig na niya na sumisigaw yung mga Chinese sa loob na maawa ka, maawa ka. Meron mo ba nakuha mga drug paraphernalia? Sa initial po namin, sa pagdating po namin doon as first responder, wala po ni anuman kaming nakuha ang bagay na mag-uugnay sa droga. Nagsasagawa ngayon ng sariling investigasyon ang Special Action Force para malaman kung paano nakapasok ang droga at ice pick sa loob ng Building 14. I'm confident wala nang nakakapasok dyan because sa higpit ng mga Special Action Force na nakabantay doon. Pero hindi ko masiguradong wala nang naitatago. Kasama sa investigasyon kung sino ang nagsimula ng gulo at ano ang motibo. Alamin rin kung sino may hawak ng mga ice pick at sino nakapatay kay Tony Co. Pinag-aaralan na ng Bucor ang paglilipat sa mga magkakaaway na high-profile inmate para maiwasang maulit ang gulo. Binubusisi na rin ng Bucor ang mga CCTV footage sa Building 14 kung saan sumiklab ang gulo. Jessica, 5 patalim nga kabilang ang ilang mga ice pick ang na-recover
ng Special Action Force sa loob nitong Building 14 na magsagawa sila ng pag-aalughog matapos nga maganap itong gulo. At makikita natin, Jessica, no, na meron talaga mga CCTV sa loob ng Building 14 sa halos lahat ng kanto ng naturang gusali. At sinasabi ngayon ng Bucor na tinurn over nila sa CIDG ang mga kuha ng CCTV ito. At inaasahang sinabi nga itong CIDG na sa loob ng 10 araw ay doon sila maglalabas ng report kaugnay sa naganap na gulo sa loob ng Building 14. Jessica. John, bakit tinawag na riot agad itong nangyari? Gayong sa versions na lumalabas, no? Yung version 1 and version 2, parang hindi naman riot yung nangyari. Tama ka rin, Jessica, no? Yung observation nga natin, kung tutuusin talagang may kinalaman sa civil disorder yung term na riot, pero ito ang ginamit na termino ng Bucor at sinasabi nga nila na dahil 7 hanggang 8 inmate yung nagkagulo at nagkaroon nga ng saksakan sa loob ng Building 14 at dahil nga doon sa scuffle na to nagkaroon ng sugatan at may namatay pa at ito na nga yung termino na ginamit sa naganap na gulo nga sa loob ng Building 14, Jessica. Siguro i-breakdown natin, no, yung facts. 4 ang sugatan, may 1 patay, factual din sabihin na nagsaksakan, may mga patalim, identified kung sino yung diumano mga assailant. Ang hindi malinaw ngayon kung paano nagsimula itong gulo. Yun yung may tinatawag ngayon na 2 bersyon, John. Nasaan na itong mga nanaksak, yung mga assailant? Ito may mga binabanggit na pangalan. Yung isa taga GI o Genuine Ilocano, isa sa mga grupo ng, o mga pangkat o gang dyan sa Bilibid. At meron ding binabanggit na Donggail. Nasaan na itong mga taong ito ngayon? Alam mo, Jessica, talagang yun yung isa sa mga tinanong natin. Ano? Una sa lahat, kung sino ang sumaksak kanino, sino ang nakapalakit kanino, at kung nasaan na itong mga taong ito. Ang sinasabi ngayon nitong Bucor, lumalabas sa kanilang inisyal na investigasyon na si Tony Co, doon sa isang version, Jessica, no? Si Tony Co yung lumusob at di umano'y tinarget nga ito sa Donggail at yun ang nangyari sa kanya, no? At sa the end ng scuffle, siya na ngayon ang napatay. At sinasabi naman itong si Dunenas naman na sinasabing nanaksak daw kay JB Sebastian ay nananatiling nandoon sa loob ng Building 14 at sumasailalim pa rin sa investigasyon. At sa ngayon, Jessica, ang nagko-call ng shots ngayon dito ay ang CIDG at siyang inatasan ngayon ng Bureau of Correction para himayin at magsagawa ng malalimang investigasyon para malaman ang punot dulo ng naganap na gulo sa loob ng Building 14, Jessica. Okay, so lumalabas dyan na may 2 magkahiwalay na saksakan na nangyari. Yung isa ang nasaksak, itong si Tony Co na namatay. Tapos sinaksak din separately itong si JB Sebastian. Ano ang sinasabi ng Bucor? Konektado ba yung 2 magkahiwalay na saksakan na ito? Kasi sa version nila, di umano, may nagsashabu, di ba? Tama ka doon, Jessica, no? Very good observation. 2 talaga itong version na to. At kung papasinin natin yung unang version, nakita nga itong nagsashabu. At sinabi nga ni Donggail sa mga investigador na lumusob nga daw, no? Itong si Tony Co at siya ang pinuntirya. At nung siya ay nagkaroon nga na sila ng scuffle, ay kumalat na raw yung gulo sa loob ng kwarto, maging sa ibang parte ng Building 14. Doon naman sa pangalawang version, Jessica, mapapansin natin na 2 area kagad, no? Ang description ng Bureau of Corrections ay simultaneous yung pag-atake. Dahil doon daw sa sinabi nitong si Sebastian sa mga investigador ng Bucor, ay nung habang siya daw ay sinasaksak nitong si Dunenas, ay naririnig daw niya yung sigaw ng mga Chinese drug lord doon sa kabilang kwarto na malapit lang doon sa kanyang kinaroroonan at nagmamakaawa daw kay Donggail na wag silang saktan. At sinasabi ngayon dito, Jessica, na itong hawak nila ngayong CCTV ang magbibigay ng talagang kaliwanagan, magiging susi ng investigasyon para malalaman kung sino pa talaga nagkasabi ng totoo at sino talaga ang nagsisinungaling. So, pero sinasabi ngayon, Jessica, no, ng Bucor na sa kanilang paniniwala, wala raw itong kinalaman doon daw sa di umano'y pressure kay JB Sebastian na
na siya ay piliting tumistigo sa kamera para nga dito sa kanilang sinasagawang investigasyon. Pero alam mo, Jessica, isa sa mga naitanong natin kanina doon sa press conference ay doon nga ba sa pagpasok ng mga investigador, dahil ang claim ng unang version, tanda natin, Jessica, no, sinasabi na huli silang nagkakaroon ng pot session. Sa ating pagkatanong ay inalam natin kung meron bang naku-recover ng mga drug paraphernalia o droga sa loob nitong Building 14 na pinasok na nga ng SAF ng matapos mangyari ang gulo. Ang sagot sa atin ng investigador, yung first responder na pumasok sa Building 14, wala silang nakitang droga, Okay. Jessica. Muna dyan. Sabi nila, iniimbestigahan pa nila yung nangyari. Hindi pa nila alam kung sino ang sumaksak kanino, kung sino ang nagsimula ng gulo. Pero alam na nila na walang kinalaman yung pagkaka-mention o pagkakaugnay kay Sebastian sa issue ng drug trade umano sa Kongreso. Alam na nila agad na walang connection ito doon. Paano nangyari yon? Yun ang mga pronouncement, Jessica, no, kanina doon sa ating pagtatanong ay isa rin sa mga inusisa ng miyembro ng media ay kung may kinalaman nga ba talaga ito doon sa di umano'y paghihikayat kay Sebastian na tumistigo. Ang sinasabi dito ngayon ng Bureau of Corrections na nagkataong ang nakikita nilang ebidensya ay yung gulo sa pagitan nito si Dunggael at yung mga Chinese drug lord at parang naging nadamay lang itong si JB Sebastian. Pero doon naman sa bersyon ni JB Sebastian, makikita natin na yung kanyang bersyon naman, Jessica, talagang pinlano yung paglusob sa kanya. Kumbaga, premeditated. Dahil sinasabi na simultaneous daw inimbitahan daw nitong si Dunggael, itong si Peter Ko, pero na makapag-usap. Pero itong si Peter Ko daw, medyo natatakot kung kaya't sinama niya itong si Vicente C. at pumunta sila doon sa kubol nitong si Tony Ko. So doon sila nag-usap na apat at nung nandun na silang apat sa loob ng kwarto, ay doon na ngayon nagpunta itong si Dunenas, Tomas Dunenas, sa lugar kung saan na doon si Sebastian at sinaksak na nga siya sa likuran. Habang sila nagpapambulo, yun na, Jessica, no, narinig na talaga yung gulo naman doon sa kabilang kwarto, kung kaya't sinasabi itong si JB Sebastian at si Peter Ko na talagang sinadya o simultaneous yung atake sa kanila at talaga parang pinagplanuhan yung planong pagpatay sa kanila. Yun ang claim. Ano? Pero again, aantayin natin yung magiging final word ng Bureau of Corrections at ng CIDG hindi sa kanilang isinasagawang investigasyon, Jessica. Weird lang kasi, no, nakakapagtaka lang na alam na nila agad na walang kinalaman ito dun sa isyong kinasasangkutan ni Sebastian. Sinasabi rin naman nila na ang dami pang facts na kailangan nilang i-establish kung paano nagkagulo ng ganito. Pero positibo sila, nakunan ng lahat ng ito ng sandamakmak na CCTV dyan sa loob ng Building 14 na yan. Tama ka doon, Jessica, kaya talagang yan ang aantabayanan natin. At sinubukan natin kaninang hilingin kung pwede masilip itong CCTV kahit yung ilang bahagi lang, just to determine kung sino ba talaga yung nauna, kung lumusob nga ba talaga si Tony Ko o kung naganap nga ba talaga yung paglusob naman itong si Tomas Dunenas kay JB Sebastian. Subalit tumanggi itong Department of Justice at Bucor at sinasabing nasa kamay na raw ngayon ng CIDG yung pag-iimbestiga nito at ayaw nilang maguluhan yung tinatakbo ng investigasyon at ang nais lang doon nila ipresenta yung kanilang nakikitang dalawang bersyon ng kwento at after 10 days doon daw sila maglalabas ng final reading kung ano nga ba naganap dito nga sa nangyaring gulo sa loob ng New Bilibid Prison, Jessica. Okay, John, isa pang basic na kailangan malaman. Gaano katagal nangyari itong insidenteng ito kanina? Sinasabi, Jessica, na mabilis lang daw lahat itong naganap na to, itong kumbaga parang scuffle, less than mga 1 minute lang daw nangyari itong pag-atake. At sinasabi nitong si Director Asuncion na naganap ito nung after na, well, usually kasi, Jessica, ang schedule nila is 6 a.m. daw. Meron silang calisthenics o yung exercise kung kaya't pinapayagan silang lumabas. So, bakit dahil umuulan kanina, Jessica, nandun lamang sila sa common area pinayagang umikot. At ang naganap na, Jessica, diretso na dapat sa agahan yon, kaya lang doon nga sa version 1 nakita daw nung itong isang inmate yung pagdodroga nung tatlo, nagsumbong kay Dunggael, sinita,
Tapos di umano nagalit daw itong si Tony ko, lumusob. Doon naman sa version 2, habang namamahinga, nanonood ng TV si JB Sebastian, doon daw lumusob itong si Donena. So kaya lahat ito, Jessica, nangyari talaga between 7:30 to 7:45. At lahat naman yan, may mga timestamp naman ito ang ating mga CCTV, kung kaya't maaring magsinungaling itong mga bersyon ng kwento, pero siguradong hindi pa pwede magbago ang nakunan ng CCTV ng Building 14 ng New Bilibid Iyon ay Prison, kung Jessica. ma-preserve yung integrity ng CCTV na yan. Ibig sabihin na dyan ay hindi papakialaman yung CCTV na yan. Kasi isa pa sa mga tinatanong ng marami hindi ba, sabi rin ni Senator De Lima kanina, no? Pinakagwardyado yung Building 14 na yan dahil nandyan yung Bilibid 19, yung pinaka-importanting mga preso ng Bilibid. Andyan ang SAF. Paano nakalusot ang dalawang uri ng kontrabando na sangkot dito sa gulong to? No? Una yung shabu na dumano ayon sa unang bersyon, ginagamit ng ilang mga inmate na pinagmula ng gulo, at yung mga panaksak. Di ba nandyan na ang SAF? Paano nagkaroon pa rin ng ganyang mga weapon? Alam mo, tama ka doon, Jessica, no? That's a very sound observation talaga dahil nakapagtataka. Sobrang higpit na nga ang supposedly itong security sa loob ng maximum security compound. More so dito sa Building 14 dahil dito nga ipinasok, no, yung mga hardest criminals. At ang sinasabi ngayon ng Bucor ay hindi lang yung Bilibid 19, Jessica, yung nandito ngayon sa Building 14. A total of 38 inmates. Alis na rito yung 8 inmate na nilipat ngayon sa ISAF compound, dyan nga sa Camp Aguinaldo. 38 inmates, Jessica. At mayroon mga nakatingin sa ating impormasyon, Jessica, no, na di umano ay meron daw na mga nagagamit na mga tauhan ng SAF sa pagpasok nga ng ilang mga kontrabando. Subalit, nirebat naman kagad nitong si Director Asuncion. Sinasabi niyang buo ang kanyang pananampalataya pa rin, tiwala sa mga member ng SAF. At ang kanyang paniwala dito, Jessica, maaring nung dumating daw ang SAF, ay meron pa rin mga naitago na mga kontrabando tulad ng cellphone at ng mga shabu sa loob, patalim, sa loob ng kanilang mga area. Kung matanda mo, Jessica, yung isa sa mga store natin kahapon ay yung mga lugar kung saan talagang very ingenious yung kaparaanan ng mga inmate kung paano tinatago yung ilang mga kontrabando nila, mga patalim at mga shabu doon sa mga lugar na hindi mo nakakalain pwedeng palang pagtaguan. So, kaya sinasabi ngayon itong si Director Asuncion na patuloy yung kanilang pagbabantay, patuloy din yung kanilang pagiging alerto dahil ayaw daw nila magkaroon ng domino effect. Dahil maalala Jessica, puro mga leader itong mga nasa Building 14 na nagsaksakan, maaaring may mga followers daw sila sa maximum security compound na maaaring mayroong mga magkaroon ng sympathize, mag-express sa kanilang sympathy sa kanilang mga leader na nasaktan at napatay, kung kaya't ito yung kanilang binabantayan sa mga sandaling ito, Jessica. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.